O mga boss, alas 12 na raw, uwi na raw si JR. Ayan o, si Kabang uwi na. O, nagpakyat pa o. Naka-apat ang mata. Kain muna tayo. Kain muna tayo mga boss. Para malakas yung katawan ba. Kaya mga boss, i-deliver kami simento, bubuhatin namin mamaya mga alas 4. Ayan o. Papasok namin sa unit para di mabasa ng ulan. Ayun pa o. Bali dalon na ang sakyan. Muna tayo mga boss. Ayan, maghugas muna tayo ng kamay kahit pagod yung kamay. Kasi ano, masyadong madurumi. Yung dalawa mga boss, yung si JR at si Parang Kabang, stayin po sila rito. Nag-stayin sila rin sa barracks. Ako nagbabaan ako. Kasi araw-araw akong umuwi. Tubig. Ano po mga boss? May kanin, nakakunti, pero pwede na. Hindi naman pwedeng maraming kanin. Okay. Tapos may sinabawan. Kailangan mga boss, ang ulam ay nilagang baka kasi magbubuhat kami ng semento. Saka nag-ukay kami ng layout. Kaya na po. Masarap pag yung kanin lumiligo sa sabaw. Tapos meron sili na medyo kumakagat-kagat sa labi. Sa mga viewers, solid subscriber, solid viewers, ingat po kayo palagi mga boss. God bless po sa inyo. Ngayon po yung ginagawa namin layout. Mag-layout kami ng duplex. Para susunod may papalikadahan kami. Lumalaban. Ubus na po yung kanin ko mga boss. Thank you po Lord sa blessing. Salamat po. Yan po. Yung butterboard niyan, bakal po yan natin yung mga naka-stakan na to. Yan. Ito. Yan. Papunta po yun doon sa kabilang dulo na yan. Puro bakal po yan. Kung wala pa po kayong idea sa ganyang paglalagay ng butterboard, ayan po, makikita ninyo sa video kong ito. Maglalagay lang po kayo ng mga ganito mga boss. Masking tape yung sa pinakang linya yun ng layout, ganun. Yun po yung hinukay namin na mga excavation na 1 meter by 1 meter ang lalim tsaka laki. Ayan po, papunta po yun doon. Puro bakal po yan. Saka pag nag-uukay mga boss yung mga pinag-ukayan mga boss, ito hinukay ko na to. Yung lupa kailangan nandito sa gitna lahat, walang itatapon dun sa labas, walang itatapon dito sa dadaanan ng wall footing. Yan, para hindi na kayo mahirapan sa pag-ukay ng wall footing. Kailangan walang may tatapon ng lupa dyan sa may wall footing. Saka laging paloob yung tapon ng lupa mga boss, laging paloob ng bahay, walang itatapon sa labas. Okay,
Sana mga boss naintindihan ninyo yung share ko na nalalaman ko sa paghukay ng mga kolom, pundasyon ng bahay. Mga boss, itutur ko kayo sa bawat kanto ng butterboard. Ayan po. Ayan po mga boss, kung wala kayong mahagilap na kahoy, sa panahon ngayon, napakamahal din ng kahoy. Ito, bakal. Pagkatapos mong mag-layout, pwede mo na siyang tanggalin, gagawin mo na siyang mga dowels. Makakatipid na po tayo. Yan po, hanggang doon po yan, sa dulo na yan, pag ganun. Dito naman sa kabila. Ayan. Yun. Sa kanto na yan. Ayan. Yan. Magagamit naman po yan pagkatapos ng paghukay. Bubunutin na siya lahat para hindi siya makatusok. Ayan po, okay po mga boss. Sinasok niya. Pero yung kukuha niya, siya ko lang. Ano sabi niya? Ano sabi ni Tiyaw nung nakusap tayo? Magkano daw i-rewin niya sa kanya? Sabi ko, narinig ko ba yun? 1,000. Sige, ibigay natin. Di, pag narinig ka pa, hindi ko pa sa tapos mga bukas yung ano, yung isang mukha dito no, tapos sa siya. Bakit parang hindi ko pa nakuha yung ano ko nyo? Tapos na yung natawag ko kasi, kaya nagkuha lang ako, magdandaan lang ako kayo. Narinig ko kasi hindi ko pumasok. Hindi, sabi ko mga material, bakit ba sila narinig ko? Pagka kinuha sila. Hindi naman, hindi ka lulis na sila. Bina. Sagal-sagal ng kaba. Oh, sagal. No? Sagal.
So yan po mga boss, kakarating po namin lang sa site. Ito po, nagamit ko na po yung Rusi 125 ko na service. Umalis po kami dun sa sa bahay siguro ano oras to umalis to eh? Mga boss, ano raw po ang oras namin? Umalis kami by 6:30. Ngayon po 7:15. Okay, balik na naman po tayo sa paghuhukay mga boss ng layout. Natawa pa po si parang kabang natatawa pa oh. Ayaw! May hangover pa yata eh. Ayan po, tatapusin na namin yan. Kahapon nakaano kami 8 no? 8 butas, 8 butas, isang araw lang po yan. 1 meter by 1 meter po yung lalim. Bibihis muna tayo. Pagtubok. Buwan ng bahay na to, no? Dalawang buwan eh. Palitat na. Boss, yung mga hinukay namin na pundasyon po mga boss. May lalim po siya na na 1 meter yung lalim niya. Yung luwag niya 1 meter din po. Yun yung mga pundasyon ng column. Ngayon po mga boss, yung pinakang wall footing niya, tie beam na yan, tie beam na yung ilalagay namin, tie beam. Biga na siya. Tapos doon na nakapatong yung flooring. Susunod na po dun sa flooring. Seats belaying. Ngayon po mga boss,
Yung ilalagay po namin dyan na, ano, na bakal, yung pinakang parilya niya, 12mm. 12mm. Yung tie beam, yung biga, 12mm din po. Tapos yung mga ano niya, yung mga column, 12 din. Yun po mga boss. Yung haligi niya mga boss, hinukay namin, bali ano yan. Ito sa kabahayan mga boss, 9 duplex po yan mga boss, duplex. Ngayon dito sa likod dalawa, bali 11 po siya na poste. Yung ano po niyan mga boss, yung magiging finish ng bahay, plain lang siya, wala siyang mga nosing kasi yung sukat po ng mga stirrup niyan sa column ay ano, 4x8 lang po, 4x8, 4 yung lapad, 4 tapos 8 yung taas ng ano, ng stirrup. Ngayon po pag binuhusan po namin yun ay ano, magiging 30 yung taas ng beam. Tapos yung lapad po niya magiging 5 na. Yung CHB laying po dito 5 din, number 5 na CHB. Yung timpla po namin dito mga boss, sa pambuhos namin sa mga pundasyon, double class ay mga boss, yung kumbaga yung dalawang buhangin, isang semento, tapos yung graba 3, ganun po mga boss yung timpla namin sa pambuo sa ano, sa puting. Okay po mga boss, yun lang po yung may-share ko sa nalalaman ko dito po sa ano, pag-ukay namin ng layout sa kapag ano. Okay po, sana po may naintindihan kayo at may natutunan kayo. Ay mga boss, kung mapapansin nyo po yung hinukay namin ay merong tubig, yung mga ano, column, yung mga paglalagyan namin ng parilya. Ang diskarte dyan boss, kung mapapanood ninyo sa video kong ito, sasabihin ko lang po yung magiging diskarte kapag bubuhos nyan yung may tubig. Ano po mga boss, lilimasin bago lagyan siya ng gravel bed pagka nalimas na po. Tapos pagka gravel bed po, lalagyan po ng spacer, saka ilalagay yung parilya at pulbimin. Ngayon po mga boss, pagka nakapaglagay na ng mga parilya, so mga tie beam sa wall footing at nagkaroon ulit siya ng tubig, bago po bubuhusan namin ng semento, concreting, bago kami magko-concreting po niyan mga boss, lilimasin nyo na. Kailangan mabuhusan siya na walang tubig kasi para hindi po maging burak yung semento. Yun lang po yung nalalaman ko sa pag buhos ng puting saka parilya na meron tubig, kailangan lilimasin po. Yun lang po mga boss. So ayan po mga boss, natapos na po na namin hukayan itong siyam na poste. Dito sa likod po dalawa, bali 11. Ayan po mga boss. Ayan, tapos na po yan. Bali 2 araw lang po yan mga boss. 2 araw lang namin hinukay. Ayan po.
Yan na po mga boss. Ito na pantalon. Tapos suot ng sapatos. Suot ng sapatos para pag-drive mga boss, safety. Yan. Safety sa pag-drive. Pauwi ng bahay. Ayan po boss, karating ko lang po dito sa bahay. Sa mga viewers and subscriber, thank you po for watching. Ingat po kayo palagi mga boss.